Hello guys and welcome back po sa Tarot Page Philippines. Sa video na to, gawin natin ang weekly horoscope para po sa may mga sun, moon at rising sign na Taurus. So this is for October ayan, October 21 to 27. Kung bago po kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. Tandaan po natin, the readings po na gagawin natin, they are for guidance purposes. May free will po tayo. Use it wisely. Ngayon, kung hindi nyo po alam kung ano yung sun, moon, at rising sign nyo po, importante din kasi ito. Sa dulo po ng video, naglagay po ako ng link para dito. Along po nun is naglagay din po ako ng link kung paano po gumawa ng sarili nyo pong love and prosperity charm. So, you can check it out later. Okay, so kung gusto nyo pong supportan na lumago ang ating channel, you can click the join button po sa baba or the thanks button, or donations can be also sent via GCash or Maya. The number po is in the bottom of the screen. Okay, so Taurus, kamusta ka na nga ba? Okay, so meron tayo itong 5 of Cups and Imagine. Ayan. Okay. So 5 kasi, this is the number of action. It's about movements. Now, si Cups naman, symbol siya ng water, anything about the emotions and the heart. And Imagine, so of course, this is about your mind. Ayan. So, Taurus, ito medyo alam niyo naman paano ako magsalita talaga, medyo direct to the point. So, ngayon pa lang mag-apologize na ako sa mga pwedeng magamit kong terms in the readings. Taurus, pride will not bring us good things. May mga moments na magandang ginagamit ang pride. Kapag yung mga principles natin is naaapakan or andoon na yung mga gandang bagay nade-dilute siya. But the cards are right now encouraging you. Kaya pa ba nung pride mo yung pinaglalaban mo ngayon? And the question is, yung mga pinaglalaban mo ba ngayon, is it really worth the fight? Tama pa ba? Kasi baka mamaya sa paningin mo, tama yung pinaglalaban mo na pwedeng prinsipyo, pwedeng bagay or tao, pero ang totoo, hindi na pala. You need to look at sa anong sinasabi din ng ibang tao. Remember na ang universe, nakikipag-usap siya sa atin. And isa sa mga paraan ng pakikipag-usap ng universe or ni God is through the advices of other people. So, andito na pinapaalala sa'yo ng cards na makinig ka din sa sinasabi ng iba. Consider mo yung advices. Yes, andoon na clear sa utak mo na hindi. Kasi kailangan ito, kasi ito yung bala ko, ito yung target ko, ito yung gusto ko, ito yung minamanifest ko, ito yung desire ng heart ko. Pwedeng yun yung desire ng heart mo, yun yung gusto mo, on a surface level. Kumbaga parang sa ibabaw. Pero ano ba talaga yung inner? Doon tayo kasi with the card nung Imagine lumalabas as your main card. Andoon na it's pangit ng term ko, more on the superficial lang yung naisip mo eh. Kumbaga yung pang ibabaw lang. Yung siguro kung titingnan ko siya, parang short-term goals lang talaga to. Kumbaga sa fashion, fad lang siya. Panandalian lang to. So yung yung parang yung time ng mga nakaabot siya nung time ng mga 90s. Remember yung Tamagotchi? Ayan, parang ilang buwan lang yun, di ba, na sumikat. Parang lahat sa school namin, nung high school ako, kailangan may Tamagotchi. Tapos parang usapan, parang hindi ka in kapag wala kang Tamagotchi. Pero, nag-fade din siya. Kumbaga yung needs nung gadget na yun, nag-fade lang din parang after ilang months. I think parang siguro 6 or 7 months lang, tapos parang wala na. Parang yung fidget spinner, di ba? Parang ang daming may gusto. Ayan. Tapos mamaya-maya wala na rin. So, kumbaga nagsasubside yung needs na yun. Kasi it's just, fad. Panandalian lang siya na hype. And then what I'm seeing here sa card kasi, andoon ka sa nagkaroon ka ng panandaliang hype,
And right now, doon ka pa rin nakapako. It's time to move forward. It's time na i-let go natin 'tong mga 'to. It's time na sabi nga, it's time to smell the coffee. Literal, time na magising. Time na natin na medyo i-take natin na wala na 'to, tapos na 'to, eme-eme na 'to. Tapos, kailangan ko na mag-move forward. That's where you are right now. Kumbaga nag-struggle ka to go, to stay, and to leave it behind. Understandable naman. Pero ano ba yung nag-hold back sa'yo? Ba't ganyan? So your crossing card is Emperor. Ayan, time for a nap. Emperor kasi is about fatherhood. Tungkol na siya sa leadership. Tungkol din siya sa logical thinking. And connected din to with the card of Aries. Connected din to sa zodiac sign na Aries, which is also tinatawag na house of personalities. And time for a nap, which is pahinga, literal. Alam mo yung isa sa mga nag-hold back sa'yo, kaya hindi mo din na mabitawan. Parang yun na lang kasi, para sa'yo yun na lang kasi yung meron kang tinetreasure eh. Parang yun, para sa'yo, yun na lang yung binavalue mo. Naalala ko tuloy yung sinabi sa akin nung isang, forward sa akin yun sa messenger na quote. Let's not be too busy searching for trash while we are while we are losing the diamonds. Minsan nakala natin treasure, minsan nakala natin importante kasi nagiging masaya tayo, and we value that. Andoon na nagbibigay siya ng saya, nagbibigay siya ng comfort sa atin. Pero temporary lang, panandalian. Ang question ngayon, is it still ano ba siya ngayon? Asset pa ba siya ngayon, yung bagay or pangyari or tao na to or gamit na to? O liability na ba siya? Paano mo malalaman na asset siya? Kasi may return. Example, sa akin, si Mikay, she is an asset. Diyos ko, Aaron, namang ginawa yan kundi kumain tsaka matulog, ganyan. Gumagastos ka pa ng cat sand. True, gumagastos ako. Pero yung love kasi and companionship na binibigay niya, yung comfort, yung saya, pag galaro siya, pinapanood ko, natatawa ko, hindi yun mabibili ng yun yung return niya sa akin. Yun yung, kaya naging asset siya. Yun yung, kumbaga, we have a give and take situation. Ganun pa rin ba kayo? Ganun pa rin ba na ang binibigay sa'yo nung vina-value mo? Or andoon lang na kaya mo kinikip pa siya kasi parang nakasanayan na. Dahil andoon yung point na wala nang ibang pinanghahawakan. Minsan kailangan natin, sometimes for us to receive, we need to let go of what we have. Minsan kailangan nating bitawan ko ano yung hawak natin para mas makatanggap tayo ng mas malaki at mas magandang pagpapala. Yeah, totoo na medyo it will be a hard decision para sa'yo with the card of Emperor. Pero andun kasi kailangan mong i-switch yung sarili mo doon sa from that emotional attachment andoon na magkaroon ka ng logical thinking. Remember, ang emperor, there are leaders. At ang isang emperor, hindi lang naman sarili niya ang sinasaalang-alang niya. Madami siyang mga subjects, madami siyang subordinates. Kumbaga, isang kingdom, sabi natin. At andoon na kailangan niya mag-decide na sinasaalang-alang yung mga yon. Hindi lang isa ang sinasaalang-alang niya. Same thing na pinapaalala sa'yo. You need to look at the bigger picture. Okay? So, ano ba yung desire mo? Okay. So, we have here is the Six of Cups tsaka no place like home. Okay. Six kasi is about harmony. Cups about emotion. Simple lang naman, diba? Peace of mind, yung gusto mo. Tangible happiness. Yung mga, actually, napaka-simple, napaka-normal nung mga hinihiling mo from the universe. Pero kasi, sometimes may mga hinihiling tayo para maibigay sa atin yun.
merong hinihinging kapalit ang universe. May hinihingi siya na, eto kailangan mong bitawan. Ito ang kailangan mong tanggalin. Ito yung kailangan mong i-give up. Kasi yung ibibigay niya, ito yung napansin ko eh. When you let go, pag binitawan mo isang bagay na hinihingi sa'yo ni God or ng universe, tas ibibigay niya yung prayer mo o yung minamanifest mo, better lagi eh. Mas malaki lagi. Hindi yung hinihingi natin, ay bibigay niya better. Kurang, example, yung bata, may nakita siya na sabihin natin na tindahan ng ice cream. Gusto niya nung ice cream na, buling ice cream. Sabi yung magulang, mamaya. So, yung bata, nakinig. Okay, mamaya daw. So, nagpakabait. O, pak. Imbes na maliit na ice cream ang binili ng magulang, ang binili isang galon. And andun na nag-share sila, and it caused more happiness. It created memories na madadala, that will help na ma-build yung connection ng family. Ganon din ng universe. Ganon din si God. Simple lang hinihingi mo, but may kailangan ka din bitawan. Kailangan mo rin magpakabait. Kasi yung hinihingi mo, ano lang siya, temporary na fad. Yun ang good term natin. It's just a fad. At hindi siya, sabi natin, hindi healthy para sa'yo. So, think of it na laki nung, kumbaga, the universe knows better. Mas alam ng universe, mas alam ni God kung ano yung mas makakabuti sa'yo. Ano ba yung iyong foundation? Let's check. So we have here the 7 of Cups and here and now. Okay. So si 7 kasi, number 2 ng wisdom. Tinatawag din siya number of God. Now, Cups naman, symbol siya ng water. Anything about the emotions. Tapos here and now. Alam mo yung, paano ko ba gagamit yung term para sa'yo? Stop living in the moment. Yun nga. Totoo, happy naman na parang andun tayo sa moment na we're living in the realm kung nasan tayo. Happy tayo sa ating mga ginagawa. Happy tayo sa kung anong meron tayo. But the thing is, ang pinapaalala sa'yo ng cards is hindi sa lahat ng oras yung nagpapasaya sa atin will be for eternal. Hindi siya yung tipong investment. Life goes on. You have tabing 7 of Cups. May mga iba kang pwedeng pagpilian. And parang Pokemon. It's I choose you. Diba? Kung nanonood ka ng yung cartoons ng Pokemon, yung series, di ba andun yung point na may mga options yung mga Pokemon trainers kung sino ipang babattle nila. Is it Bulbasaur? Basta Charmander? So, may option. And they deliberately pinipili nila, I choose. So, same thing with you. What are you choosing right now? Are you choosing the right things para sa'yo in this battle? O andoon na kumbaga nasa grass, sa Pokemon, nasa grass kayo, tapos ang ipanglalaban mo isda. O good luck. Are you choosing wisely? Are you making the right decisions? O pinipilit mo, itong decision mo to kasi para sa'yo, this is to help preserve kung ano yung hawak mo. Ewan ko sa'yo ko nabanggit yung Sandcastle story. I would recommend that book, yung And the Angels Were Silent by Max Lucado. Basahin nyo yon. Ang ganda. Especially basahin nyo siya during the Holy Week. So, may isang chapter dun about the Sandcastle story. So, isang bata, gumagawa siya ng castle based sa sand. Tapos, sa other side ng mundo, may isang lalaki, nagkatrabaho siya, gumagawa siya ng kanyang financial empire. Pareho silang may binubuo, pero may pinagkaiba sila. Ang difference sila, yung bata, alam niya, pag lumubog na yung araw, kukunin na mag-high tide, kukunin na yung dagat, yung buhangin, dahil pag mag-aari niya yon. Pero yung lalaki na isa gumagawa ng financial empire niya, hindi niya
ina-acknowledge na pag lumubog ang araw ng buhay niya, ay kukunin din lahat sa kanya. Yes, we need to do what makes us happy, totoo. Pero is this the investment na gusto mo o maging legacy mo in the long run? Diba? Ano ba nangyari sa past? Knight of Pentacles and Treasure Island. So, Knight kasi is a younger male energy, tas Pentacles, Earth, anything in the physical. Then Treasure Island, well, from the name, treasure. Ang dami sa inyo, nasa, ano kayo nun eh. Kumbaga pare kong i-place into account na parang nasa cloud 9 na kayo. Kumbaga, you have what you want. Actually, hindi lang need eh. Pati wants eh. Nakukuha nyo before. Hindi ko alam kung gano'ng katagal to. Pero nakukuha nyo siya. So, what card is saying is andoon na hinahanap mo maibalik yun. Hinahanap mo na maranasan ulit yun. But it takes sacrifice. It takes time. It takes investment para ma-achieve yun. Kaya siguro may nagtanong sa akin before, madali ba pong magbasa ng tarot? Sabi ko, technically, yes. Madaling magbasa ng tarot cards. Pero, it takes time. It takes sacrifice to understand the deeper meanings of the cards. Sabi, paano pong sacrifice? Ako, during nung time ko, hindi pa kasi ganun ka-boom ang internet. So, parang hindi pa masyadong kilala ang social media. Yeah, may friends, yun, parang mga Friendster, yung mga nakaabot, Friendster, MySpace, ganun pa yung, ayun, diba naabutan ko siya. Yung pa yung mga ginagamit namin. And the resources when it comes to pag-aaral mo ng tarot cards, napakahirap maghanap. Ang libro, syempre college student ako noon. Ang hirap, ang mahal. Even the cards itself ang mamahal. Kung bibili ka. So, one of the sacrifices I did is literal after class ko noon from UE Caloocan, sumaba ko sa SM North. May mga books pa kasi noon sa National ng tarot. I will spend at least 1 hour. Tinitis ko yung gutom ko doon. Nagbabasa talaga ako about the tarot cards. Yun yung way ko lang eh. Then, if I have the chance na makamit personally yung mga legendary tarot readers, sila Ma'am Sharon, sila Sir Alex, day, gagawa ko ng paraan para makapunta. The effort, you will invest. And if you want this to return, ano yung mga kailangan mo i-invest? Hindi to hindi to sa yung nawala sa hindi naman pagbabalik to parang instant noodles. Groundworks tayo ulit. Ano yung mga sacrifices? Ano yung mga kailangan wisdom? Ano yung mga knowledge? Ano yung mga trainings? Ano yung mga kailangan nating matutunan? Ano yung kailangan nating i-let go? Ano yung kailangan nating i-absorb? Para ma-mold tayo. Yes, a lot of you na nakaranas nagkaroon kayo ng peak, pwedeng sa career to or sa finances, sa business. Tapos medyo nagsubside ngayon. Actually, it will be an opportunity para balikan mo yung nakaraan. Ano ba yung mga maling naging actions ko noon? Ano ba yung mga maling nasabi ko? Sino ba yung mga maling tao na pumasok sa buhay ko kaya nagkaganto-ganto? Then ano yung mga hindi ko ginawa? Sino yung mga nilet go ko? Ano mga klaseng tao ba yung mga tinanggal ko kaya nagkaganto-ganto? Ano ba yung mga sinabi ko? Ano ba yung mga actions na hindi ko ginawa o hindi ko sinabi para umabot sa ganitong punto? Those are the things na kailangan mong balikan sa past to understand what went wrong para gagamitin mo yon in this present time para magkaroon ka ng better future. Pero ang tanong ngayon, ano ba ang magiging future na ikaw? Ay, salamat. So we have here the 5 of Pentacles and Between Worlds. So this is about action, si 5, movements, Pentacles, Earth, anything in the physical, and Between Worlds. Well, based ito sa cards, some of you might return to pwedeng mga luma nyong kaibigan. Kumbaga magkakaroon kayo na reconnection. Kasi nakita mo na, ay, ito yung mga tao na kailangan kong kasama.
Kasi sila yung may dalang positive or good vibes na energy. And then, andun iba sa inyo, might even return sa mga dati nyong tahanan na kasi kailangan nyo ng safe zone, kailangan nyo ng comfort, kailangan nyo ng, kumbaga, lugar na kung saan ramdam nyo na tanggap kayo, ramdam nyo na ligtas kayo, ramdam nyo na mapayapa yung buhay nyo doon. Kumbaga, ang gagawin nyo, mag-reset din kayo. Yung mga fads na parang akala nyo yun na yung pangmatagalan. I'm seeing here, yung iba sa inyo, drastic na tatanggal nyo sa buhay, pero marami sa inyo, unti-unti nyo, ilalayo yung sarili nyo. Kasi andun yung point na, may baka sakali pa na, baka pwede pa masalba or ma-adjust, pero unfortunately, hindi na daw, sabi ng cards. It is something na hindi siya feasible, hindi siya pwede, at hindi rin siya, kumbaga hindi meant to be, magstay sa life mo. Ano to, kung nagta-travel ka, sa mga travelers, excess baggage to, non-essentials. Kumbaga, kung magkakaroon ng emergency, essential ba yan? Malaki ang possibility na hindi. Now, let's check kung ano yung physical, emotional environments mo, hopes and fears, and future, and of course, ano bang message ng deities sa'yo. Yung physical environment, Page of Cups and Thinker. Page is the younger female energy, and Cups is about emotions. Now, Thinker, literal, nag-iisip. Well, a lot of you are reflecting na parang, tama pa ba itong sitwasyon na tama pa ba nandito ako sa sitwasyon na to? Tama pa ba that I am staying where I am? Tama pa ba na, kumbaga, ang dami mo nang na-sacrifice eh. So, andoon yung punto na kino-question mo din eh. Kailangan pa ba ako dito magstay? Have I not suffered enough? Ayan. Parang andoon na naghahanap ka ng rason eh. Naghahanap ka ng answer if this is really where you should be. Para yung yung katin, dito ba? Ang dapat kong kalagyan sa ilalim ng araw. So parang ganun yung atake mo ngayon. Kung bibigyan ka ng team song, yun yung magiging team song mo to, Rus. Dito ba? Actually, no. It's not where you should be. Siguro andun lang na nasa wrong place ka in the wrong time. Kaya madami magde-decide sa inyo bumalik muna sa pinaka-basics in life. Bumalik doon sa yung original love, mga original. Wag tayo doon sa mga fads na eventually mawawala din, out of style din yon, di ba? Andun yung point na pinag-iisipan mo because may mga nakikita ka na signs from the universe na this is not good for you. Na hindi na siya maganda. Kasi kung titignan natin yung difference mo physically before, siguro, hindi ko alam kung gano'n ka before, kung years ago ba to or months lang, at compared ngayon, ang laki ng iba sa inyo, ang laki ng pinayat. Yung iba naman sa inyo, sobrang pangit ng pagkataba. Kasi meron yung tumaba na ang ganda na blooming yung taba. Pero yung iba sa inyo, nagkalaman pero hindi maganda yung dating, ang pangit ng aura. Iba naman, di ba, parang, iba naman, panag-slim, ang ganda. Pero yung unhealthy yung dating nung pagpayat mo on iba sa inyo. So, take that as a sign para pag-isipan mo na talaga kung ano yung next move mo. Na pagplanuhan mo na kung ano yung gagawin mong susunod. This is for your own good. This is for your own benefit. This is for your sake din. Kasi may mga bagay sa buhay natin na hindi talaga dapat talaga nagtatagal. Na out of style. Check natin ano emotional environment mo. Two of Pentacles tsaka building block. Okay. Sorry, natawa ko. May nalala lang ako. 2 kasi this is a number of balance.
partnership. Now, pentacle symbol ng earth, anything in the physical, is building blocks. So, yung may mga, handful lang naman to. Iba sa inyo. Nagtatanong, kailangan pa bang ituloy yung connection ko with this and such? Andoon na parang iba. When you say connection, relationship, hindi na naman to tungkol sa jowa. Pwedeng sa friends, pwedeng professional. So, lahat ng klase ng connection. So, may mga iba sa inyo nag-iisip na, ituloy ko pa rin ba yung pakikisama ko sa kanila? Ituloy ko pa rin ba yung moments ko with these people? Sabi ng Two of Pentacles, no. Kasi mapapansin mo, kakadikit mo sa kanila, nagsimula ding mag-deteriorate yung finances mo. Nagsimula mag-deteriorate yung mga, actually kahit physical mo eh. Napapansin mo na it's not healthy na para sa'yo in all aspect. Hindi na siya healthy in terms ng finances mo, hindi na siya healthy sa mental health mo, emotion, masaya ka lang kasi din. Emotional health, medyo nagdeteriorate na, physical health. Tapos, even those on the spiritual, parang andoon na, nagde-decline din eh. So, china-challenge ka na ng universe. Hey, Taurus, gising na. Make that decision. Kasi with the building blocks na naka-reverse, hindi nagiging building, demolition ang nangyayari dito. And ang mahirap kapag emotions natin kasi ang nag-shutdown, Diyos ko, alam mo yan, di ba, kapag malungkot ka, ang hirap gumalaw. Ang hirap mag-isip kapag emotions ang natira sa atin. Ang iba sa atin, kapag, di ba, may mga tao kapag sobrang devastated na sila, sobrang nasaktan, sobrang malungkot, ultimo, kumain, ni uminom ng tubig or umalis ng higaan, nahihirapan na sila. It's because once that emotion, that's our inner being. Pag yun ang damage, damay na lahat. Ang hirap i-encourage ang sarili. So, bakit mo kailangang pilitin na yakapin yung isang bagay, isang event, or isang tao na nagkakos ng damage sa buhay mo? Wag. You deserve better, Taurus. Hindi mo pwedeng sabihin na kasi siya na lang, yun na lang yung meron ako eh. You still have yourself. You still have yung mga friends mo, talagang importante ka sa kanila. You still have your family. Iba sa inyo, you still have your business, you still have your work. Ang dami mo pang value. Yung sinabi ko nung isang friend ko, huwag mong hayaan na isang bagay, isang pangyayari, o isang tao lang ang magdidikta ng pagiging masaya mo sa buhay. Hindi doon iikot ang mundo mo. Tingnan natin yung hopes and fears mo. So, meron tayo itong 8 of Cups and Chopwood. Sabi nga, you cannot embrace two trees at the same time. Hindi pwede mong yakapin ang dalawang puno ng sabay. 8 kasi is about power, about strength. Cups about the emotions in the heart. Tapos, Chopwood, parang sinasabi na gusto mo ituloy mo lang, you're hoping na itutuloy mo lang yung mga ginagawa mo, everything will be okay. Unfortunately, hindi. Kasi nga hindi na siya nagwo-work. Anong assurance natin na kung hindi gumana na first time, kapag paulit-ulit natin gagawin, gagana na siya? Parang lighter. Kahit anong kaskas mo yan, kung ubos na talaga yung gas niyan, hindi mag-aapoy yan. Kahit anong gawin natin. Yung posporo, pagbasa yung kaskasan niya, kahit anong kaskas mo dyan, dahil basa nga, wala rin. Hindi dahil paulit-ulit natin gagawin, baka biglang magbago, umayon para sa atin. Hindi. There are a lot of times na kapag hindi nag-work on the first time, that means it will not work anymore. Kaya nga 'di ba si Thomas Edison ba 'yon? Yung gumawa ng bombilya. Ano yun? 1,000 times siyang nag-attempt. But his attempt, bawat attempt na iba-iba. Kasi hinahanap niya yung tamang pamamaraan. Ganon din yung sa'yo. Hindi na nga na siya nag-work. You're still hoping it will work. Unfortunately, hindi.
If a process is no longer supporting yung ginagawa mo, then kailangan maghanap ng bagong process. Kailangan mong i-improve yung process. Kailangan mong palitan yung ginagawa mong yun. I'm sorry, pero Taurus, yung pinapangarap mong yun na baka sakali, hindi. Tingnan natin anong future mo. Hanged Man and to the sea. Mayroon pa rin magiging matigas ang ulo sa inyo. Magsistay pa rin kayo kung nasaan. Pero medyo babaguhin yung approach, sabi ni Hangman. So this is about enlightenment. So yung mga, parang bigyan ng idea pa paano approach na iba. Kung yung mga nakapanood sa inyo ng movie na Big Hero 6, yung magkakaroon ng mag-a-apply doon si Hero ba yung pangalan ng character doon? Si Hero doon sa Caltech sa school nung kapatid niya. Wala siya maisip na parang ipepresent na sa science fair. Ang ginawa ng kapatid niya, hinawakan siya sa paa, binaligtad siya. Sabi niya, you need to look at things from a different angle. Sa kanya naisip yung yung microbots yun na ginamit niya para makapasok siya, makuha siya ng scholarship. Ganon din sa'yo. Yung gagawin mo. Yung iba sa inyo, mag-iisip na ibang paraan para baka ibang approach. Kumbaga, mala Thomas Edison tayo, na iibahin mo yung approach. Parang nakita mo na, ay, fad lang kasi to eh. Hindi naman talaga to nakakatulong sa akin. So, I'll find other ways to make this right. Which is good. Pero andun kasi na two things kasi sinasabi dito ng to the sea. Basta inyo, physically mag-i-stay pa rin kayo kung nasaan kayo. Yung iba naman, susubukan pa rin. Kasi nanghihinayang doon sa yung connection na nabuo nyo doon sa tao or gamit or event or lugar. Pero bandang huli, mapuprove nyo, mali pa rin magstay kayo doon. Na kailangan nyong bumalik sa original nyo. Go back home. Ano bang sabi ng message ng mga deities mo? We have here the sun, which is the center, self, and the wish to shine. Andun naman sinasabi din ng ang card of the sun, ano ba yung oras na hindi siya nagsashine talaga? That is during the solar eclipse. Nang binablock ng moon yung araw. The moon represents our emotions. Kapag nabablock ng emotions mo how can you shine? Ang gandang tignan ng solar eclipse. Let's be honest with that. Pero kaakibat nito is kadiliman. The darkness that you may be feeling in your life is caused by your emotions or your connection doon sa mga maling bagay, maling lugar, maling events, at maling tao. Kailangan mo nang tapusin yung solar eclipse na yan. Okay? So I hope nakatulong yung reading sa'yo. At tandaan, the readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. So kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. Ngayon naman po, kung gusto nyo po ng mag-set for private readings or spell works, pwede nyo po ako i-message sa aking personal Facebook account. The link is in the description below. Sa mga nais po na suportahan ng ating channel para lumago po ito, pwede nyo pong i-click yung ating join button sa baba or yung ating thanks button. And donations can be sent po via GCash or Maya. The number is in the bottom of the screen. Taurus, maraming salamat sa iyo. God bless, namaste, Hare Krishna, and blessed be. At naway magkita tayo very soon. Mula po dito sa La Trinidad, Benguet, kasama po si Mikay Noodle sa tulog. Have a great day and hope to see you very soon, Taurus. Thank you.